Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, salamat sa pagkakataon na maghayag ng mabuting balita sa umaga po ito. Sometimes, you're questioning kung paano ba talaga tayo pinag-itingan ng Diyos sa ating mga panalangin. Minsan yung iba, nisip nila, ano ba talaga yung way ng panalangin? Nakakaupo, nakalumod, nakatapa, nakatayo. But in this verse natin pag-aaralan sa talatang ito, nakikita natin that God who is not looking for our position of our physical body. Though the Bible also tells na may mga iba't ibang position ng pagsamba sa ating Panginoon at isa sa pinakamataas na position na yung pagpapatira ka. But what God seeks to us is our faith when we are following Jesus Christ. Amen. Amen? Kasi ang tinitingnan niya yung attitude ng ating mga puso. Okay? So prayer is the attitude of your heart towards God. Okay? So yung iba sumisigaw, yung iba mahina yung boses, yung iba naman umiiyak. Okay? Dahil kung ano yun naman ang puso mo, yun yung panalangin. Amen. Okay? Kung nararamdaman mo yung saya, yung lumundag ka, lumuluwa ka. Okay? Kung nararamdaman mo yung lukot, malaya ka rin naman, nakapagaya ng yung mga iyak sa Panginoon. Dahil yung mga ay pakikipag-usap sa Diyos, na alam mo nakikinig sa iyo sa mga panahon na iyo ay inutulig sa Kanya. Amen. And this verse, aklat na Marcos chapter 10, ay pinipilan Diyos sa gabi. Okay? Ito ay isa sa mga miracles of God in the life of Bartimaeus. Sa Marcos chapter 10, mababasa natin yan from 46 hanggang sa 52. Pag hindi ko nababasahin sa isa, I will explain it to you. Susundan na lang po ninyo ako sa inyong mga Biblia. Kaya dumating si Jesus sa lugar ng Jericho na makaraming tao. Dahil marami nang himala na nagawa si Jesus doon sa lugar ng Israel. At talagang kilalang ang kanyang pangalan na nagpapalaya sa mga demonyo na nagpapagaling ng mga may sakit. At ito yung pagkakataon na kung saan dumaan si Jesus sa harapan ni Bartimeo na isang bulag. Okay? Ang mga bulag, mga lumpo, mga may kapansanan ay outcast sa loob ng templo. Sila ay nasa labas. And they are waiting for the grace of God. And this time is the grace of God na dumating sa harapan ni Bartimaeus. Pero dahil isa siyang bulag, hindi niya masundan kung nasaan si Jesus Cristo. Hindi kagaya ng maraming mga tao na nagsisiksikan at nakapaglalapit kay Jesus para tumanggap ng pagpapala. But when Jesus Christ asked to Bartimaeus, may ginawa si Bartimaeus. He called the attention of Jesus Christ. Masabi niya, Jesus, anak ni David. So in his words, calling Jesus, he is claiming that Jesus is his Savior. Matthew chapter 1, verse 21, yung pinaliwanag ng pangalan ng Jesus ay nakapagligtas. And in this time, hindi lang siya kasi na sinabi ng Jesus, dahil sa salita niya ng Jesus, hindi siya agad nakinig ni Jesus sa dami ng tao. Pero dahil may persevering spirit si Bartimaeus, sinabi niya, anak ni David, who is David, he is the King of Israel. He acknowledged that Jesus is the King of Israel. He acknowledged that Jesus is the only Christ, his only hope that moment. Kaya ayaw niyang palagpasin. At ito yung nakaka-amaze. Minsan patuloy tayo tumatawag sa Diyos, tumalapit sa Diyos. Maraming mga tao na nanghadlang sa atin. Amen? Same as what happened to Bartimaeus. Maraming nanghadlang sa kanya. Sa ating mga tao, ready ka yan! Dahil huwag ka siya, di ba? Wala siyang say sa lipunan. May discrimination that time. Ready ka! Yan. Kaya minsan, the enemy wants to take our mouth when we are calling to God. Di ba? Even though in our family, nararanasan natin, family pa natin yung number one na nagpa-persecute sa atin to call to God. Diba? Lalo na kapag yung anak mo nagpapakain sa'yo, yung ibang mga members of the family ang
nabusalan ng diablo yung kanyang bibig. But what he did in the following verse, and sabi dito, si Bartimaeus ay lalong nagsusumigaw. Sabi niya, Jesus! Wow! Diba? Lalo niyang nilakasan ang kanyang tinig para marinig ni Jesus yung kanyang panawagan. Dahil sa kanyang sarili, ito na lang yung pagkakataon. Ito na lang yung pagkakataon. Ayoko palagpasin yung pagkakataon. Marinig ako ng Diyos sa makapangyarihan. Amen? Amen. Nakita natin yung puso ni Bartimaeus kung ano yung kanyang faith that he is believing that Jesus is the Christ. The only hope para siya makakita. Amen. And because of his perseverance, napatuloy siyang tumawag kay Jesus sa kapila ng mga persecution, sa kapila ng yung mga tao sa paligid niya. Ayaw siyang marinig ni Jesus dahil wala siyang kwentang tao. Then Jesus Christ caught his attention. Ito yung nakakatuwa. Okay? Huminto si Jesus. Sa dami-dami ng mga tao na nananalangin, sa dami-dami ng mga tao na malapit sa kanya, humihingi ng malapit. When Jesus Christ caught your attention, napakapalad po ng isang tao. At ito yung nangyari kay Bartimaeus. Huminto si Jesus. At yung mga tao sa paligid niya na pumipigil kay Bartimaeus para siya lumapit, okay? Anong sabi niya? Tawagin niyo siya, palapitin niyo siya sa akin. Alam niyo yun? Gusto niyo ba yung gano'n? Yun yung mga tao na nag-persecute sa iyo. One day, sila yung gagamitin ng Panginoon to bless you. O ikaw yung persecutor, ayaw mo palapitin si Bartimaeus ngayon. Ikaw, tawagin mo siya. Okay? So lumapit yung mga alaga, di ba? Sabi niya, hanapin mo yung kalooban. Sinusunod mo niya sa mga talata. Yes. Hanapin mo yung kalooban. At ano mangyayari? Dahil tinatawag ka ni Jesus. Wow! Parang natin ang Panginoon. Every moment when Jesus Christ caught your attention, na umihinto ang Diyos sa harapan mo sa kabila ng napakaraming tao. Ilang tao tayo nananalangin ngayon, hindi lang sa loob na to. Maraming tao nananalangin, humihingi ng attention ng Diyos. Pero sa isang tao nananampalataya, humihinto ang Diyos para hingin yung panalangin mo. And what Bartimaeus did sa sunod na mga talata sa verse 50. Okay. So muna sa verse 50, sabi dito, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Alam niyo po ba, ang mga balabal, in the Old Testament time, it symbolizes of many powers. Diba? Remember Elijah? When Elijah caught up, diba? Ano hinapit sa Elijah? Ano sabi ni Elijah? Ama, ibigay mo po sa akin yung anointing ko. Sabi ni Elijah, pag nakita mo ang tinuhan ng Panginoon, mapapasayo ang anointing ko. At what is the fruit that God gave the anointing to Elijah? Nung nakunap si Elijah, iniwan niya yung balabal niya kay Elijah. At gumawa si Elijah ng double portion ng anointing ng Panginoon. At mas marami pang himala ang na-record sa lahat ng mga kami sa buhay ni Elijah. Amen? But in this time, in the book of Mark, yung balabal na inihagis ng isang taong bulag, hindi yun nagtataglay ng kapangyarihan. Yun ay nagpapakilala na sila ay may discrimination sa lipunan, na sila ay angka sa lipunan. Yung balabal, okay? Yung mga kaitongin, di ba? Nagdating nila yung balabal pagkatapos sila pagpapalingin ng Panginoon. Bakit ibig sabihin? Ni Bartimaeus, this time,
Jesus Christ is in you, diba? Kahit may kalungkutan, kahit nasa physical pa tayo katawan, di tayo perfect. Diba? Kahit may problema, tayo ay meron namang Jesus na nagbibigay sa atin ang kagalakan sa kabila ng kalungkutan. Meron tayong Jesus na nagpapagaling sa kabila ng ating karamdaman. Only by His grace that we can stand in the midst of all the people na ginagamit tayo ng Panginoon. Amen. Ang mga mananampalataya, ito yung motto ko.
dito nangyari, then when Bartimaeus come to Jesus Christ, he is rejoicing. Kaya pagkatapos nating manalangin, believe that you will receive it according to your faith. Amen. You have to rejoice and be glad. Amen? Huwag tayo maging mukhang kawawa sa mga tao na pinapanalangin natin dahil makikita nila dapat sa buhay natin yung glory ng ating Panginoon. Amen. At ito, yung sabi ko, when I am reading this, sabi ko, Lord, wow, amazing. Wow, amazing. Kasi nung lumapit na si Bartimaeus kay Jesus Christ, ano ang sabi niya? Anong gusto mong gawin ko sa para sa'yo? Wow! Di ba? Gusto niyo ba yun? Hallelujah. Calling to God, hindi ka pa pumubukas ang bibig mo. Gusto na ng Panginoon ko makita. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Of course, Jesus Christ is not blind. Alam niyo, bulag si Bartimaeus. Tama? Alam niyo na yun yung kailangan ni Bartimaeus. But Jesus wants to ask, to speak, ano ba talaga yung kailangan mo sa Panginoon? Dahil yung nagdadalawang isip, nagdadao, ay hindi pinakikinggan ni Diyos. Amen. So speak to God what is inside your heart. Kung ano yung mga bagay na ginawa ng diablo na nilagay sa iyo, yan man ay mga broken relationships, okay? Yan man ay problema mo financially, yan man ay problema mo physically, yung mga palabag na isinuot ng diablo sa iyo, yan man yung mga galit mo na 10 taon na hindi mo pa pinalalaya sa puso mo, kaya nagkaroon na ng cancer. Alam niyo po ba, yung mga sakit, open doors ng enemy dahil sa unforgiving spirit na meron ng isang tao. Okay? Gusto natin makalaya sa mga palabag na yan. Gusto natin ibigay natin kay Jesus. Amen? In times of our prayer, kung ano yung needs mo, kung ano yung desire mo, go directly to Jesus. Speak to Jesus. When Jesus Christ asked Bartimaeus, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Automatically, sige nagdalawang isip si Bartimaeus. Sabi niya, gusto ko po makakita muli. Kasi yun yung kailangan niya eh. Diba? Kaya everything shall be